klase nung June 8, 'di ba? Nag-return to class tapos bigla naman na-tsempo itong lindol din, no, na sumabay sa Mindanao. Makakausap natin via Zoom naman ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, walang iba kundi si Ruby Bernardo. Ruby, good morning. Good morning, Sir Danny, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Okay, maraming salamat at least accessible kayo kahit holiday. 'Di ba, Ruby? At bali, yung kamusta na yung sitwasyon ng mga estudyante natin, lalo na yung mga nasa Mindanao, how are they coping? Lalo na 1 week pa lang canceled ang klase. Ano ang feedback sa'yo, Ruby? Tama po kayo dyan, Sir Danny, no? Talagang unang araw pa lang ay niyanig na po tayo ng malakas na lindol sa pagbabalik eskwela. Sa kabuuan po, Sir Danny, ay 1,405 classrooms. At saka kasama doon yung mga facilities natin ang apektado nung nakaraang lindol. Doon dyan sa mga rehiyon, no? 5 regions yung apektado dyan, no? 267 po doon sa ating mga schools ay talagang sabihin na nating damage talaga, no? Dami. Kailangan ng mga major repairs, no? Yung mga minor naman, 800 plus yan. Kasama yung mga facilities natin, halimbawa yung wash facilities, ito yung daluyan ng tubig, kuryente, dun sa ating mga eskwelahan dyan sa Mindanao, no? Ang sinasabi rin po ng ating mga teachers, kalakan po sa mga eskwelahan ito, ay kailangan talagang mag-shift into alternative delivery mode. Ibig sabihin, hindi pa kayang mag face-to-face classes. Dito po kasi nag-suspend na talaga ng mga face-to-face classes. Pero ang dami nito, Ruby. Ibig sabihin, for now, yung sa 5 regions na tinamaan ng lindol, 267 ang identified na mga eskwelahan na kailangan ng major repair. So, ibig sabihin, for now, ilan mga estudyante ang calculated mo o yung kinumpute ninyo na maapektuhan ito, na hindi mo na makakapasok? Naku, milyong-milyong estudyante po, 3.7 million po yung apektado kung bibilangin po natin yung total population nung 1,405 classrooms, no, na natin na kumbaga sa kabuuan yan yung apektado talaga, either merong mga nag-crack, pero meron talaga severely damaged, yung mga durog talaga, no? Parang Kaya talaga gumuho. naaalarma tayo. Oo. Guho. Nakaka-alarm po yan, Sir Danny, kasi ibig sabihin, substandard yung ating mga buildings, no? Oo. Marami dyan kasi, kasama dun sa data ng EDCOM2, na 51,000 na mga classroom, di lang naman yan sa Mindanao, kahit po dito sa Luzon at Visayas, na for condemnation na talaga. Kasi yan yung mga 50 years mahigit na nakatayo. Marami po yan sa mga classroom natin, mga school buildings natin na kailangan na talagang i-rehabilitate o baka nga talagang tayuan na ng bago. Kasi hindi po talaga yan safe. Hindi lang naman, syempre alam naman natin vulnerable yung Pilipinas, mga lindol, kahit yung malalakas na bagyo, no? Dapat talaga maging climate resilient na yung mga ipapatayong classroom. Huwag na sanang maging substandard, no? At biktima ng mga pangungurakot, no? Sa bansa natin. Kaya nga may backlog na nga tayo sa classroom, di ba? Malaki ang classroom shortage, tapos nagkaroon pa nitong 1,405 classrooms in 267 schools na sinasabi mo. I-breakdown nga natin, Ruby. So ano ang mga regions nito? Bali, gusto ko lang malaman ano yung mga apektadong region dito, yung anong eskwela at saka ano ang timeline, kung pwede, may detalye ka na pwedeng mag-resume ng klase dito. Siyempre, pag gumuho, matagal yan. Opo, talagang siya, no? Kumbaga, malawak yung inabot ng lindol natin. Pero ang sinasabi po ng DepEd, unti-unti daw, no, na hindi pa muna kasi talaga makakapag-construct. Actually, ngayon, Sir Danny, magkakalahating taon na. Pero hindi pa natin nakikita yung target ng DepEd na 27,000 classroom na ipapatayo. Doon sa historic budget niya na almost 1 trillion, di ba? Tatagal pa talaga ng 2 to 3 years. Pero sina-challenge po talaga natin si President Marcos kasi nitong nakaraan umattend po siya sa isang kumbaga opening ng isang school dito sa National Capital Region na in 8 months kinaya po nilang magtayo ng 7-story building na earthquake proof na. Kung kaya po ng 8 months, dapat madaliin din po yung construction dito sa mga nagibang mga eskwela natin sa Mindanao kasi wala talagang makakapalit sa face-to-face na klase sa kalidad, no? Kasi
Nakita natin yan. For the past years na nagkaroon pa tayo ng pandemic, talagang yung epekto nito, learning crisis sa mga bata natin, hirap magbasa, hirap matuto. Kaya importante talaga yung mga urgent solution na long Aha. term, no? Kasi pagka mananatili tayo dun sa mga go-to solution na lang ng mga alternative classes, hindi po talaga matututo yung ating mga estudyante. Sa kasalukuyan, nananawagan din po yung Alliance of Concerned Teachers na kung pwede, mag-rechannel na ng pondo. Alam niyo po, merong milyon-milyong pondo para sa paparating na ASEAN no, Summit sa Pilipinas na for construction din yan no, ng mga infrastructure at mga pagpapaganda no, para ipakita dun sa mga ASEAN nation. O kaya naman yung mga intelligence at confidential funds, no? Nakita pa rin natin yung iba't ibang forma ng pork barrel. Dapat po nilalagay natin yan sa mga pangangailangan natin sa eskwela para maging safe naman yung ating mga estudyante at the same time ay natututo sa ating mga eskwela. So, para lang maging tama lang yung konteksto at saka yung pagkakaintindi ko. For now, 3.7 million students ang apektado. Ibig sabihin sila yung they have to go through at adjust dito sa blended form of learning. Ibig sabihin, hindi muna sila mag-face-to-face classes dahil sa lindol. Tama ba? Opo, no, nagkaroon ng adjustment dahil nga doon Oo. sa lindol. Okay, so ibig sabihin, ganito karaming estudyante ang sa ngayon, kung hindi stable ang connectivity mo, mahirap, di ba? Lalo na sa Mindanao, hindi naman gano'n ka teki rin ang mga estudyante. So, ang inaano ko dito, mako-compromise talaga yung quality education for this 3.7 million students na hindi muna makakapasok dahil nga either gumuho or kailangan ng major repair ng kanilang eskwelahan. Di ba? Tama po kayo dyan, no? Siyempre, ang dami pa pong mga adjustment na kailangan gawin. Umunahin talaga yung safety kahit nung ating mga Yes. magulang, no? Oo. Kaya importante rin talaga yung tulong ng ating gobyerno kasi in terms of support, may main responsibility dito, no? Talagang yung gobyerno natin. Kaya kailangan talaga ng urgent solution dyan. Kung pagkukunan ng pondo, nakita naman po natin na meron talagang pagkukunan ng pondo para po sa ating mga bata. Kasi hindi po biro no, yung pinagdaanan ng ating mga estudyante. Ako nga po, nangangamba ako, Sir Danny, kasi di ba yung mga elementary student natin, Oo. yung mga first time nakakita ng school, Kaya nga, tapos oo. unang punta nila sa Tapos school, ganun yung na-traumatize ka agad. naranasan nila. Oo. Traumatic po yun sa mga bata, kaya kailangan talaga ng psychosocial support. Oo. Well, kulang po yan sa mga schools natin. Kalakhan po ng ating mga guidance counselor ay hindi talaga lisensyado. Yeah. Halos mga guru po yan na nag-conduct lang ng mga capacity building na umattend no, sa mga capacity building seminar or training, Oo. kumuha ng at least units, pero yung mismong practicing na guidance counselor na may lisensya, kukunti lang po yan sa Pilipinas. Wala pa sa Kaya mga nga, schools natin ang kalakhan. Kaya napapailing ako Ruby dahil kasalukuyan nga meron pa tayong learning crisis di ba? Kulang nga sa 'di ba comprehension ng ating mga estudyante kahit grade 11 na, hindi makapagbasa na walang guidance. Ibig sabihin with this development na nagkaroon ng lindol, nasasabi mo yung inyong feedback is 3.7 million students, 267 schools, 1,405 classrooms. Ngayon na may backlog nga tayo. Ibig sabihin, I don't know how we can at least elicit pa budget and how the LGUs can handle the situation, Ruby? Hindi po talaga kaya ng mga LGU natin, no? Kailangan talaga ng tulong ng pambansang pamahalaan. Kaya kami po talaga, no? Agresibo rin po talaga kami sa panawagan natin, no? Na kailangan ng mag-rechannel ng pondo at syempre dagdagan pa rin yung pondo dun sa edukasyon, lalo na po ngayon, ilang buwan na lang ay magsosona na si President Marcos. Pagkatapos po kasi ng SONA, budget deliberation na naman, no? Kaya Oo. maganda po itong i-consider. Kasi sa ngayon po, Sir Danny, hindi lang po sa usapin ng lindol, magkukwento na rin po ako sa pagbabalik eskwela. Nagbalik eskwela po yung ating mga guro at mga estudyante. Ngayon, nakaisang linggo na ho kami. Ang tawag po namin ngayon ay opening block. Ibig sabihin po ay hindi pa po formal na nagsisimula yung ating instructional block. Kasi ngayong school year po, bago po yung ating school calendar, ibig sabihin 3-term na po kami, Sir Danny, hindi na po yung 4 quarters last year, no? O nung mga nakaraang taon. Pero ang feedback po sa atin ng mga teachers, even our students, ngayon pa lang po, ang pangako ng DepEd sa ilalim po ng 3-term school calendar, magaan ang trabaho, magaan ang workload ng teacher, at magfo-focus sa instructional time sa mga bata, matututo ang mga bata. Pero
Ngayon po, ang feedback po ng mga teachers, opening block pa lang, blackout na kami. Sa dami ng trabaho kasi pinagsabay-sabay po yung assessment, nagkaroon po ng iba't ibang mga orientations. At the same time, yung kakaharapin mo syempre yung mga nag-e-enroll pa ng mga bata. At sa mga students natin, talagang sandamakmak na mga assessment, no, yung kanilang kinaharap. At pagod na pagod kahit na opening block pa lang. Kaya sinasabi nga po namin na baka dito pa lang, no, sa unang linggo na ito, i-assess na agad ng DepEd kung totoo bang makakatulong itong 3-term school calendar para sa amin. Ruby, for now, ilan ba ang ang datos, ang kailangan natin? Ilan ang classroom shortage, yung kailangan punuan? Ilan? Last year po 165,000, pero sa datos po ng DepEd nabawasan daw po, magiging 144,000, no, sa data nila. Pero tingin ko mas dadami pa yan ngayon dahil nga po dun sa nangyari sa Mindanao. Okay, so ang target natin is for the construction of 144,000. Ang tingin mo, kaya ito in 2 to 3 years? Tingin po natin kung talagang bubunuan, no, ng gobyerno ng pondo at pagtutulungan talaga na hindi po talaga mapunta kung saan-saan, no? Kasi sa practice po talaga ng DepEd, kinaya naman po nilang mag-construct nung mga nakaraang taon, no, ng at least 10,000 or more than 20,000 classrooms, no? Basta talagang pag-iigihan at hindi mapupunta kung saan, no? Kasi kung mananatili po yung mga nakaraan, no, na data natin, umaabot talaga ng halos ilang taon tapos hindi naman substantial yung number, bumagyo na, lumindol na, nababawasan, hindi pa natatayo, no, yung mga bago. Hindi po talaga natin masusolusyonan yung problema sa classrooms natin. Okay. Sige, nako, thank you very much, Ruby, At nako, napaka-challenging times ahead, lalo dyan sa nangyari ng mga naapektuhan ng ating mga estudyante sa Lindol. Thank you, Ruby, sa oras. Salamat po. Okay, yan o si Ruby Bernardo, suki rito sa DZMM Teleradio. Siya ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Sinusubukan din ho natin makausap ang Department of Education sa programang Kabayad. Anyway, time check muna tayo. 10:49 in the morning.